Ulo. Papel mo po dito. Sige, sabay ko na. Ay, yes. Layo. Oh, dahan. Okay, 1, 2, 3. Yeah. Una na po kami. Nabigyan po ni Doc yung refer nila dito. Alagaan po nila kayo. Mag-iingat ka sa pag-uwi nyo. Maraming salamat sa lahat. Ipag-adjasa na kayo ng Diyos sa masama. Pasensya na ulit sa abala. Kung kailan pa naman Biyernes Santo. Oo naman. Mahalaga po, madala kayo kagad sa surgery. Kung kayo mauna nagkakata. Wala. Basta? Tara. Ano, gusto mo muna mag-CR? Ikaw, gusto mo na muna mag-park para makapagpahinga ka. Di na ako sa gasolina ng pauwi. Mag-gym ka. Ngayon agad tayo pabalik. Mapadali ba tayo? Kaya hindi kasi traffic ngayon. Kung ngayon tayo babiyahe, hindi hassle mag-drive. 24 hours ka nasa lagat ng Manibela. Sus, wala yan sa 3 araw na walang tulog. Kaya yan. Pa kasi nasusubukan. May alam akong subok na. Isang bote nga lang, solve ka na. Ikaw mo lang kasi, tignan natin kung di ka mag-palpitate. Ano ba kasi tawag dyan? Cappuccino, double shot. Diba? Tulog man. Isang bote na ng El Diablo yan eh. Bili ko naman kasi. Sige, basta, bilang mo na lang ako ng 2 bote ng El Diablo. Sige. Ano? Tingnan natin kung sino una makatulog sa ating dalawa, ha? Di ba? Matulog ka na kasi. Hindi nga may bantay kayo. Malay mo, magkama pa tayong dalawa dahil santo. Ba't ka ba pumayag na hatid yung pasyente ngayon sa Maynila? Yun. Lagay ko ng pasyente yun. Ayaw magpa-surgery. Pagkatapos namin papayag ni Doc, alam mo, pabayaan na lang namin mag-isa. Wala pa namang asawa.
Iniwan ng lalaki nung magkasakit. Ikaw, hindi naman ikaw nakatokong mag-drive nito ah. Ba't ka pumayag? Nakiusap si Mang Bert na kung pwede, mag-duty muna daw ako. Kasi mahal na araw, magbabakasyon yung pamilya niya. Ako naman, binata. Makakatanggi ba ako? Alam ko, buti lang pumayag ka. Kasi kung hindi, baka hindi na umabot ng linggo ng pagkabuhay yung pasyente namin. Sinabi ko nga kung marunong lang ako mag-drive. Ako na nag-drive na to. Hindi, mag-aaral ka. Sinubukan ko dati, yun, wasak yung garahe. Ganun lang talaga yun sa umpisa. Buti na lang wala akong nabangga. Nakapatay pa ako. Alam mo, practice lang yan. Kasi for you to say kasi, marunong ka na. Nursing nga, natapos mo. Pagmamaneho pa kaya. Ako nga, wala akong sariling sasakyan. Natuto akong mag-drive. Well, hindi naman talaga nursing gusto ko matapos eh. Oh, gising ka na ba? Di lagi nyo nga nahihipuan yung mga babae niyan. Hindi naman yan ibo. Siyempre, minsan naawakan namin. Pareho lang yun lalo na kapag chicks. Ibog lang ba talaga nakapagpagising sa'yo? Pwede ba... Iba na lang pag-usapan natin? Ito naman, no? Kala ko ba kasi tutulungan mo akong magantokin? Huwag naman ganun. Yung pasyente ko, minamanyak mo eh. Ano gusto mo pagkwentuhan natin? Wala ka bang maalam na mga horror stories gano'n? Kasi alam ko, mga driver, marami alam na horror stories ang tungkol sa kalye eh. Ilan taon ka naman nag-drive? 6 na taon sa taxi, tas 3 taon sa truck. O yun, perfect. Di marami ka nang alam. Alam mo, bawal. Biyernes Santo. Sino may sabi? Alam mo kasi, kapag Biyernes Santo, yung mga maligno, nakikinig dun sa mga taong pinagkukwentuhan sila. Yung mga taong nagkukwento sa kanila, nagiging malapitin. Kasi nga, patay yung Diyos sa Biyernes Santo. Naniwala ka naman. Hindi. Oh, yun naman pala eh. Perfect pang pagising. Tignan natin kung sino na matakot. Hindi ba siya naubusan ng gasolina? Tanga lang, di ba? Akala ko ba ako yung nagkukwento? Minumulto nga kasi siya. Mas nakakatakot pa ate, alam kong version ng kwento niya. Sandali, wala pa sa ganang trip. Ito na nga, akala nung driver, pareho lang yung tulay na dinadaanan niya. Ordinaryong tulay. Ganyan yan. Saka lang niya napansin, wala na siya nadadaan ng bayan, baryo, bahay. Yung tulay lang lagi. Pabalik-balik siya doon sa tulay. Kung daanan niya ulit yung tulay, tinandaan niya yung pangalan. Kung sumunod ng tulay, kinalabutan siya. Pareho yung pangalan. Pabalik-balik lang siya doon sa tulay. Pinagalan niya yung pag-drive. Inobserbahan niya yung paligid niya. Saka lang niya napansin, may babae palang laging pumapara sa kanya sa tabi ng daan bago dumating yung tulay.
Ilang beses siya umikot doon sa tulay. Pero hindi pa rin nawawala yung babae. Andun lang yung babae, pumapara sa kanya. Nung una, takot siya. Pero nung hindi na talaga siya makalis doon sa highway, tinapangan niya yung sarili niya. Tapos huminto siya doon sa harapan ng babae, pero bigla nawala yung babae. Ngayon pala nasa likod niya. Nakaupo na sa likod niya. Narinig ko na yan, di na yan original. Pakamatay daw sa highway yung babae kasi iniwan ng nobyo niya sa altar. Hindi daw kinaya yung kahihiyan, kaya ayun, tumakbo sa harap ng paparating na truck. Nakadamit pang kasal pang araw. So sa highway kasi naghanap siya ng mabibiktimang pwede niyang gawing boyfriend. May instructions pa ang kasama yung kwento na yun eh. Na pag ganun daw, ka daw lilingon sa likod. Kasi sasakay sa likod yung babae. Ano pala kung may asawa na biktimang lalaki? Saan ka naman nakakita ng multo na gusto maging kabet? Sige. Pagtawa naman yung kwento ko. Nakakatakot kaya yun. Bakit? Ang gagawin mo lang naman huwag ka lumingon sa likod kasi baka nandun na yung babae. Sino naman ang kwento sa'yo? Barkada ko. Wala ka bang napapansin na pare-pareho lang lahat ng kwento? Sigurado naman na wala akong kakilala sa mga barkada mo. Yun kasi ang mga urban legend. Yan, tinawag na urban legend, di ba? Hindi mo alam kung sino nagkwento. Basta, alam na lang lahat ng pare-parehong mga kwento. Baka kasi totoo talaga. Ba't ito binabagalan? Naihi ka ba? Francis, hindi mo ba nahalata yung tulay na yan? Bong, huwag kang hinto dito ha. Delikado. Hindi, nadaanan na natin yung tulay na yan eh. Sige na. Ako natalo. Baka ma-hold up tayo dito. Walang kailaw-ilaw. Oh. Francis, hihinto ka. Huwag ka matatakot ha. Pero kung tama talaga ako, San Sebastian yung pangalan ng tulay na yan, 15 tons yung capacity. Ah, ganun ha? Nice one. Kaya sabihan mo muna ako na huwag matakot, tapos tatakutin mo ako bigla. Sige na, Bong. Ako na duwag. Ako na talo. Paano kung nagsasabi ko totoo na San Sebastian yung pangalan niyan? Ipapabasa ko lang sa'yo yung pangalan ng tulay. Hindi kita gugulatin, hindi kita niloloko. Gusto ko lang maniwala ka sa akin dahil kahit ako natatakot na ako eh. Baka hinanong natin buka. Pwede naman nating daan na lang. Eh kasi nga ilang ulit na natin itong dinadaanan at kung maniniwala ka, kailangan nating huminto. Paulit-ulit lang natin tatakutin yung sarili natin kung hindi tayo hihinto eh. Tara na. San Sebastian, 15 tons. Oh. Kapag yun nga, anong gagawin natin? Ano ba?
Ano gagawin natin? Hindi ko alam. Bakit ang kalma-kalma mo? Ano gusto mo? Sumigaw ako. Saka, wala naman ako nakitang white lady na pumara sa ating dalawa bago dumating ng tulay. Anong white lady? Yung ang kinukwento ko sa'yo. Nung mahalata nung driver na paulit-ulit lang niya dinadaanan yung parehong tulay, binagalan niya. Tapos nakakita siya ng white lady na pumapara sa kanya bago dumating yung tulay. Kayo mo pala napapansin, ba't hindi mo sinasabi sa akin? Eh, ayoko matakot ka eh. Saka yun na nga, wala nga ako nakikita white lady. Bakit lumingin ka ba sa likod ng ambulansya? Boss! Dito, boss! Yeah! Boss! Yeah! Putang ina! Alma! Ayoko nang bumalik doon. Ano, lalakarin mo yung buong highway? Oo! At pag pinakita ako sa sakyan, makikisakay ako! Yung ambulansya natin. Ano? Bumalik tayo sa ambulansya natin eh. Ang gagawin natin? Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag tayong magkwentuhan na nakakatakot kapag Biyernes Santo eh. Oo na! Ako na mali, ako na may kasalanan. Bigtarin natin yung lakad natin. Anong isip mo? Kasi kanina, puro papunta doon yung direksyon ng lakad natin. Pero pag binaliktad natin yung direksyon ng lakad natin, baka makalis tayo dito. Teka, sandali. Sandali, paano kung bumalik ulit tayo dito sa ambulansya natin? Ano lang tayo mag-isip na ibang pwede natin gawin? Naalala mo ba yung kwento kanina? Ako ba nagkwento sa'yo? Gusto ko kang gagalaw. Matatakbo, baka mahalata nila tayo. Mga multo lang yan na hindi matahimik dito sa tulay. Iwan din nila tayo. Ito ba yung sabi ko sa kwento ko sa'yo kanina? Hindi ko alam. Ako ata yung kwento eh. Kaunting abulay lang po. Abuli daw. Maria ka ba? Tara na! Mamatay tayo dito! Mamamatay tayo dito eh! Hindi tayo mamamatay! Hindi tayo mamamatay dito. Naalala mo ba yung pinag-usapan natin kanina? Yung kwentuhan natin? Ayun doon!
Sinubukan na natin maglakad pabalik. Ang sabi nila, kapag pabalik-balik at hindi ka makalis sa lugar, kailangan, ang magandang gawin, kailangan natin balikin. Kailangan natin baliktarin yung damit. Balikin natin yung damit natin. Tatandaan ko yan. Baliw ka ba? Kung masyado lumayo. Pwede bang pakitaas lang? O pati rin yung pambaba? Hindi ko alam eh. Akala ko ba okay na? Parang hindi pa rin tapos. Baka kasi hindi tayo kusa nagbigay ng abuloy sa kanila na nagtanong pa sila sa atin. Di ba kapag may patay doon na dumadaan, kailangan magbato ka doon ng baril sa daan? Di ba ganun yun? Hindi ko na alam. Ha? Alam ko tama ako, ito yung kwento na inararo nung truck yung grupo na namatayan, yung nakikiramay pati yung banda ng musiko eh. May biglang liko dyan sa daan, hindi nakapreno agad yung truck. Paano kaya kung kailangan pala mangyari sa atin lahat ng kinuwento natin sa isa't isa kanina? Na dapat natin malampasan lahat ng yun. Ha? Anong kwento ba yun? Hindi ko alam eh. Basta importante matatapos to. Na malalagpasan natin to nung natatapos to lahat. Parang hindi nga natatapos eh. Nagpapatong-patong lang eh. Ha? Matatapos yan. Tara, lakad na tayo. Francis. Ano? Gamitin natin yung ambulansya? Subukan mo lang. Hindi mo na akong papasakay dyan. Okay na ako dito. Akala ko ba okay na? Kaunting abulay lang po. Wala po kaming pampalibing sa itay. Wala na po kaming kamag-anak. Kami na lang po naiwan.
Bilisan mo! Bilisan mo! Tayo mag-start! Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ituloy ka! Titigil mo ako lang siya! Titigil mo! Ituloy ka! Kasi, pati dapat mga brief natin, binaligtad natin. Di ba pag Bernes Sando, pag matapos na yun, hindi na patay yung Diyos, pag Sabado de Gloria ba, patay pa rin siya? Ha? Kailangan natin mag-survive hanggang umaga. Single ka? Ay, makakontak ko. Ay, makakontak eh. Pinatay si Indigo na, wala pa rin signal eh. Francis, hoy! Hoy! Hey, boss. Hey, boss, sa likod natin. Andiyan ba yan? Nag-park tayo? Francis, hindi mo ba napansin na hindi ako dito tumigil kanina? Doon ako nag-park eh. Hindi mo napansin mo, hindi yung basta nasa likod natin? Basta sa likod natin, Bo. Baba! Paano matututo yan? Wala ko! Ano ba? Armado kayo? Akala niyo kung sino kayo? Paano yan? Nakita mo na mukha. Hindi kami magsusumbong. Hindi kami Hindi ko na kayo magsusumbong. pwedeng pahayaan dito makaalis ng buhay. Hindi po kami magsusumbong. Mga pala na pala dito. Fighting champion. O sige, ganito.
suntukan tayo. Kamao sa kamao. Walang awat-awat. Hanggang dead ball. Pag napatay mo ako, papalayain kayo ng mga kasama ko. Ganon ha? Isumpa nyo ha? Palalayain natin sila. Pag napatay ako ni Daddy. Di tayo mga duwag. May isa tayong salita. Sabihin nyo! Yes, boss! Isumpa namin. Pero pag ikaw natalo ko, akin ang asawa mo. Yun naman pala kasi. Bibigyan pa kita ng bonus. Ikaw muna maunang sumuntok. Walang dahil. O sige na. Sapa! Suntok! Ano naman? Ayo! Huwag tayo makainom dito. Saan ka pupunta? Hindi tayo makalis dito. Totoo ba talaga ito na nangyayari dito? Kahit totoo yan, sa tingin mo, tutulungan tayo ng mga kaldapper na makaalis dito? Ha? Ha? Francis! Akin na asawa mo. Mga patay! Hihinga lang ako ha. Para masarapan ka ha. Mauna kaya muna kayo. Boss, pwede ba mauna ako dito? Huwag yan, huwag yan. Hindi ka magaling. Iwan ako! Wala mo! Buhay ko pala to? Buhay ka pa. Hindi ko nang takbo ka ng bilis! Francis! Andali, para may nakaligtas. Wag! Wag mga mutulan yan! Tingnan lang natin. May humingi ng saklolo. Hindi mo man nakikilala yung boses? Hindi. Hindi mo ba kaboses? Sabi mo multo. Paano yung naging kaboses ko? Hindi kasi sa pandemic ko, kaboses ko yung nadidinig ko eh. Sandali, kaboses ko ba o kaboses mo? Kasi, pakinggan mo kasi. Pakinggan mo lang. Mas kaboses mo ba o kaboses ko? Mas kaboses ko. Sa pandemic ko kasi kaboses ko yung nadidinig ko eh. Ito na ako sa'yo. Francis, paano kung lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng to, nasa utak lang natin? Bakit parang totoo lahat ng ito? Sa totoo pala, na-aksidente tayo. Nag-aagaw buhay tayo ngayon. At hindi makapagpasya yung kaluluwa natin kung mabubuhay o hindi. Nawawala tayo sa purgatorio. At ang sabi sa kwento,
Pag tinignan natin yung tumatawag sa atin, makikita natin yung sarili natin. Yung katawan natin na nag-aagaw buhay sa aksidente. At kapag nangyari yun, Francis, mamamatay na tayo. Francis, ano, gusto mo bang makita yung sarili mong patay sa gitna ng aksidente? Ha? Francis! Sandali na, Francis. Sandali. Pakinggan mo. Sige na, pakinggan mo. Boses mo pa. O boses ko. Pakinggan mo mabuti. Sige na. Gusto ko na matapos ang lahat ng ito. Alam ko, pero tingnan mo, Francis, wala na kumahabol sa ating dalawa. Sige na, sige na. Sige na, pakiusap. Huwag ka na lang lumingon. Ayoko mamatay dito. Francis, sige na. Naisip ako paraan. Sige na, huwag ka na nilingon. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Ano yun? Teka, wala nang bus. Tara, Sandali. Uulit mo yung mga nangyari sa atin eh. Gusto mo bang abulin tayo ulit ng kabaong? eh, anong gusto mo? Tayong gumalaw dito. Hindi. Isipin mo. Lahat ng kwento natin nangyayari sa ibabaw ng tulay. Baka may dapat tayong malaman sa ilalim ng tulay para makaalis tayo dito. Kwento mo ba sa akin to kanina? Tigilan mo na yung mga kwento ko sa'yo kanina. Huwag mo na silang alalahanin. Lahat na nangyari nito, nasa utak lang natin. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yun? Eh, ikaw nga nagsabi sa akin na nabubuhay ang mga kwento kapag Yes. Santo eh. Uy, pas huwag ka maniwala sa akin. Lalo kapag patuloy ka naniniwala sa mga kwento, lalo tayo hindi makakaalis dito. Di ba, Francis, di ba may sabi-sabi na may buhay talagang binabawi kapag may tinatayong tulay? Parang may inaalay. Baka dapat may idagdag tayong bagong kwento sa mga nangyayari sa atin para makaalis tayo dito. Kailangan natin malaman kung anong gusto ng mga multo sa ilalim ng tulay. Kapag nagawa natin yun, nabigay natin yun, makakalaya tayo dito. Yun yung dapat natin malaman. Dahil dito sa tulay, umiikot lang tayo ng umiikot. Ang tulay ang di nawawala. Nakita mo yan? Oo. Parang may isa pang tulay sa kabila. Kikita mo pa ako? Oo. Sundan mo lang. Huwag ka masyadong lumayo ah! Oo. Tingnan mo lang. Francis! Francis! Wala ka ba napapansin? Nawala na yung ambulansya kung saan natin iniwan?
Sabi na kami. Doon ko iniwan yan eh. Doon sa kabila. Kaya nandito na. Ano ba talaga, Pinar? Nung bumaba tayo dito, doon tayo sa bandang kaliwa lumalabas. Pero ngayon, andoon na siya kung saan natin talaga iniwan. Andoon na siya kung saan natin iniwan. Nakikita natin yan mula dito sa ilalim ng tulay. Ang alin? Ang ambulansya. Hindi tayo pinapatawid ng tulay. Hindi tayo pinapatawid ng tulay. Makapunta doon sa kabila. Sa kabila. Francis, siguro mula dito sa ilalim na to, makakatawid na tayo doon sa kabila. Ano gagawin natin? Kailangan natin akatin yan. Kailangan natin akatin yan. Kailangan natin akatin yan? Oo. Okay lang. Tingnan lang natin kung gano'ng kahaba yung bangin na yan para makakita tayo doon, para makapunta tayo doon. Hanap tayo ng mas mababa na pwede natin akitin. Francis! Uy, ano ba problema mo? Halika dito. Stress pa rin yung relo ko. Hindi siya nagbago nung una kong tignan kanina. Eh, baka sinara ng baterya. Tara dito. Paano kung tama ka? Kaya alas stress kasi alas tayo na aksidente. Ano natin makaalis dito? Ayoko mamatay dito. Miss? 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 Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Tara, bilis. Dali! Sandali. Sandali. Bakit sandali? Halika sa... Bilisan mo! Ito tayo sumusunod sa kanya. Eh kasi may alam siya. Baka multo rin siya. Eh, ano gusto mo? Makita nang humahabol sa kanya? Bakit? Nakasiguro ka bang ligtas tayo pagkasama siya? Sino? Tawan niyo! Hindi mo siya matutulungan. Kasi makulit ka na! Eto kasing kasama namin, Francis. Bakla! Biruin mo kung ano ang pinagsasabi. Kaya tuloy itong mga kasama namin, nahawa na rin sa kanya. Keso nakita daw niya yung mga bihag namin naglalakad. Paano mangyayari yun? Kababari lang namin sa kanila. Konting tulong lang hinihingi namin sa'yo, Francis. Maaari ba? Maglalaro tayo. Tanong mo sa kanya kung anong laro. Ano? Buhay. O patay. Psst. Yung ba sinasabi mo nakita mo? Tignan mo. Tignan mo! Ninyo. Narinig mo, Francis?
Maglalaro tayo ng buhay o patay. May itatapat kaming biyag sa iyo. Kuhulaan mo kung buhay o patay. Kakalagan namin ang kamay mo. Kalagan mo. Pwede mong hawakan. Pero, bawal tumingin. Ikaw din. Baka ikaw ang pangulaan namin sa mga kasamaan namin. Ano? Handa ka na ba? Wala mo na, Francis. Buhay o patay? Patay. Tignan mo na. Mas magaling pa siya sa'yo. Nakapiring pa ang mga mata niya. Magpasensya mo na, Francis, ha? Tanggalin na yan. Ito ang bahay ko. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi, ha? Balikan na lang natin yung kaibigan mo pag sumikat ng araw, ha? Sandali. Kilala mo ba sila? Alin? Iwan ko mo sa kaibigan ko. Hindi silang dapat mong katakutan. Tara na! Tara! Bilis! Isa naman. Ayun. Yan. Ito ang pangalawa, Francis. Sige na. Kaya mo yan. Buhay! Sandali. Masyado ka naman nagmamadali. Hindi yung pangay na hawakan mabuti. Hawakan mo ulit. Hawakan mo. Buhay! Mali. Patay. Magaling, Francis. Upo ka. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Pahinga ka muna. Matagal ka na bang nakatira dito? Masyado ng maraming taon para makilala ko silang lahat. Lahat ng mga multong umaaligid dito. Saan ka na? Ito. Ang painit. Tignan mo ginawa mo kay Francis. Kasalanan mo yan. Subukan ka naman sana ng bayag. Kasalanan mo kaya natalo sa laro yan. Nakita mo tuloy. Kailangan ko na siyang patayin. Ay, Francis. Mumultuin mo ba kami kapag pinatay ka namin? Eto si Bog sa may kasalanan eh. Kaya dapat, siya lang multuin mo. Eh, tama na yan. Kawawa ka naman eh. Mukhang pagod ka na. Ano pang hinihintay nyo? Tapon nyo na yan! Ikaw, anong tinatay-tayo mo dyan? Tulungan mo si Francis para may silbi ka naman dito. Dasalan nyo na. Ayaw mo umalis dito. Panahon pa ng Kastila yan. Galing ba sa kabundukan yung mga batang ginamit dyan? Marami raw na binawing buhay ang tulay. Magawa lang yan. Nilagyan ng dinamitan ng mga hook.
Pero hindi naman pumutok. Pero nang lapitan ng mga gerilya, saka lamang pumutok. Parang nananad siya. Patay lahat. Pilipino at Hapon. Maraming Amerikano ang nilunod sa ilalim niyan. Marami nang tumalon dyan sa pagpapakamatay. Marami ng aksidente ang nangyari dyan. Bigla na lamang ako nagigising sa pagsabog ng gulong, pagputok ng baril. Ilang tao nang nakita kong tumatakbong nag-aapoy ang katawan. Mga rebelde, mga pulis, mga militar, mga sundalo, mga tatay, mga anak, mga nobyo, mga asawa. Sama-sama silang lahat dyan nagdurusa. Gabi-gabing inuulit ang kanilang pagkamatay sa gitna ng gubat. Hindi makatawid sa tulay ng San Sebastian. Dasalan nyo, para hindi tayo multuhin. Simulan mo na. Sasagutin si Bobs. Tapusin mo magdasal. Pagkasabi mo ng amin, The Lord is worthy. saka mo siya barilin. Kasi tayo among women. Para hindi kayo multuhin. The fruit of thy womb, Punta naman, pinagdasal mo siya eh. and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Hindi ka makatulog. Sunod na ako. Matulog ka na. Pasensya ka na, nadamay pa kita dito. Ligtas mo naman buhay ko. Ano mga yan? Hindi ko din alam. Akala ko ba nakita mo na sila dati? Oo. Pero iba yung mga yun. Iba pa? Alam mo ba kung saan ang public ng tulay? Kailangan ko makatagod sa ilog. Naririnig ko na yung ilog. Tara. Francis! Bakit, Tess? Mom, nalintan na ako. Nino? Sadya siyang naghihintay. Nandun nakatayo. Pinauna ako nila kuya para mag-imbestiga sa mga bihan. Tapos, nung naglalakad ako pabalik, doon ko siya nakita. Sino? Yung demonyo.
Naantay. Hinihintay ako. Bakit ka natatakot eh? Sino ba naglagay nun doon? Titingnan ko ah. Wag! Wag! Sa huli ko nalalaman na patay na pala kami. Hindi ka natakot? Sa demonyo ako natatakot. Nandun lang siya. Naghihintay. Hindi niya ako kinukuha. Nasa kanya lahat ng oras para siya mismo ang maghintay na akong lumapit sa kanya. Tawid ako dito. Nakakatawid ako dito. Sa amin. May ambulansya kami sa kabila ibayan ng tulay. Hindi ako marunong mag-drive pero at least may kasama akong sumubok.
Salamat sa pagtulog dito. Yes. 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 Tess! 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 Tess, ano yan?
Suminti ka! Ano ba yun, Bong? Francis? Francis? Tama ka. Sinubusan ng gasolina. Sinubukan ko ng lahat, Bong. Sinubukan kong hanapin at yun sa sunog na kotse.
nang makalis dito. Kahit pa ikamatay ko. Gusto ko nang tignan yung sarili ko dun sa loob ng nasusunog na kotse. Hindi ko nahanap yung nasusunog na kotse. Silang lahat. Mga gold-dabber, mga rebelde, pati ang demonyo. Hinahanap-hanap ko pati ang demonyo. Sinubukan ko na rin buguin itong ambulansya. Pero nagigising pa rin ako sa likod ng manibela. Nagigising pa rin ako, dumadaan pa rin ako dito sa highway na to. Patuloy pa rin ang pagdaan sa tuloy ng San Sebastian na hindi makatawid. At 10 taon. Ikaw hindi ka man lang tumanda ng kahit isang araw. Matulog ako doon sa kubo eh. Sa kubo ng babae. Naalala mo ba yung babae nung magkahiwalay tayo? Nakatulog ako. Siguro doon, sa lugar na yun, tumitigil yung panahon. Dito sa daan, umiikot lang yung umiikot. Yan ang gagawin natin. Francis, ayokong umikot mag-isa dito sa daan kapag mamatay ka na. Kaya ko yun sa... Kaya ko sa loob ng 30 taon. Umubra na ngayon na magkasama na tayong dalawa. Ang galing. Sinubukan mo na bang patalunin yung ambulansya sa tulay ng San Sebastian?